Hi, hello, I'm Larry Gracilla, and today gusto kong i-share sa inyo yung pag-determine ng supernode sa isang circuit. Okay? So, i-share ko itong circuit sa inyo. Ayan. So, yung circuit na ito ay meron siyang tinatawag na supernode. So, sabi nga po dito sa circuit, determine V and I, determine the voltage and the current. So, nandito yung pinapahanap, yung voltage ng 3 ohms at saka yung kuryente dito sa 2 ohms na mayroong, sa branches na mayroong 2 ohms yan. So, pinapahanap yung mga variable na yan. At ngayon, gagamitin natin yung concept ng supernode sa circuitong ito para makuha natin yung variables na hinahanap natin, specifically voltage and current. Pero bago yun, bakit natin nasabi na may supernode itong given circuit system? Okay? So, tingnan natin yung definition ng supernode. So, nasa ipakita sa inyo. Ang sabi dito, ang supernode daw is formed, nagpuporma daw by enclosing. So, in-enclose siya ng alin? Ng voltage source. So, may voltage source, parang iniipit niya yung voltage source na yun ng dalawang non-reference nodes. Okay? So, yung voltage source ay iniipit ng dalawang non-reference nodes. Okay. And also an element connected in parallel with it. So ano yung dependent at saka independent voltage? So dito sa circuit natin, sa binigay na circuit sa atin, makikita natin na wala diyang dependent voltage. Ma-identify mo naman yon sa pamamagitan ng mga symbol niya. Halimbawa, yung independent voltage source ay ganito yung kanyang symbol, bilog, yan, tsaka merong polarity. Independent siya, or a battery, no? So these are independent voltage source. So may fixed voltage siya. Whereas itong dependent voltage source, ang ginagamit natin is like this. Okay? Diamond, no? Parang diamond siya at mayroong polarity. Tapos, halimbawa, lagyan natin na yung kanyang value, halimbawa, is 3 VA. Ayan. Ibig sabihin, kung ano ang value ng, kung may fixed voltage na VA, mo-multiply siya ng 3 beses, no? So, kaya siya nagiging dependent kasi nakadepende siya sa voltage na nandoon din sa circuit system. It can either be the voltage of a passive element or an active element. So yan yung pag-determine ng voltage source, whether it is dependent or independent. So paano natin ngayon masabi na merong supernode yung system natin? Kasi nga, sabi doon, enclosed by 2 non-reference nodes. So, i-identify muna natin yung mga nodes dito. Sa circuit natin, meron tayong 3 major node. Ito, isa, pwede nating pangalanan na V1, B sub 1. Ito, isang node pa ito. This is B sub 2. At yung pangatlo ay nandito. Yan. So, nakakabit-kabit yan lahat ng mga branches. So, pwede nating pangalanan yan na V3. Now, para mas mapadali yung pag-solve natin ng problema sa circuito natin, especially when we refer to the nodes, okay, yung mga potential differences natin,
mas maganda na mag-identify tayo ng tinatawag na reference node natin. So, ang pinakamagandang reference node dito ay yung V sub 3. Kasi halos lahat ng branches ay nakakapit dyan. At yung reference voltage natin ay gina-ground natin siya. Lalagyan natin ang ground dito. Ang ibig sabihin, yung potential difference ng V3 natin is 0 volts kasi grounded siya eh. So this becomes your reference node, itong ano natin, V sub 3. So kung mayroon ka ng isang reference node dyan, yung mga ilang nodes ay magiging non-reference node siya. So si B1 at saka si B2 ay non-reference node. Kitang-kita naman natin na si B1 at saka si B2 ay kanyang in-enclose si 6 volts. So, naka-enclose si 6 volts sa nodes na V1 at saka V2. So, maliwanag na meron tayong supernode. Kaya ito, these nodes B1 and V2 are supernodes yan. So, ganun yung pag-determine ng supernode sa isang circuit system. Okay? Yan. So, ngayon,